Nung bata ako, parang takot na takot ako lagi pag kunyari merong nanay tatay na kailangan dalhin sa school. Kasi parang feeling ko, mauhuli ako. Imbis na matuwa sila, baka mamaya madismaya lang. Nabubog ka ba ng papa mo? Oo naman. Nung nawala ang ABS-CBN at nung nagpapaalam ka sa radyo na ang daming bashing. Wala kang karapatan lumaban that time kasi galit na galit sila dati nun sa ABS-CBN. Totoo ba? Minsan hindi ba namin kayo napasmile? Madalas sanay na nga ako na maldita ako eh. Maarte ako, feelingera ako. Sanay na ako sa ganong komento. Super bash ako, trending talaga na. Ganyan na yan. Yung mga pinapakain mo sa pamilya mo ang manira. Maraming naglabas ang chismis na sa pawera ka daw, hindi ka papakabog, maingay ka. Maraming mga issues na madalas na nadadawit yung pangalan ko at sinasabi ng mga tao, nakikisawsaw ako. Showbiz Silence yung programa ko. Ano ba dapat ang ikwento ko? Showbiz. Paano naging mainit ang pag-uusapan kung safe lang ako lagi? Bakit nawala ka sa Marites University? Maraming naglabas ang chismis. Tapos parang ang dami ng talak dun sa GC namin na parang i-prioritize nyo naman yung ganito, yung Marites University. Ngayon, nung nasaktan ako na parang, am I not prioritizing the show? Parang hindi na siya healthy. I'd rather resign. Hindi ko po kasi kaya makipagplastikan. Ay, wag na akong bet mo yung exposure. Sa'yo na lang. Dito sa Vlogs, buhay ay walang stress. Chika-chika lang, kwento tawanan. Kay Romel Chika, good vibes ang tahanan. Ganon! Hello mga kachika! Welcome to my vlog. And for today's video mga kachika, ako isa na naman po ang ating makikilala sa aking napakagandang vlog. Hello! Dahil maganda ang vlog ko, dapat meron tayong isang magandang bisita na kung saan talagang pamoso, kiniingitan, napakaamo na mukha. Ladies and gentlemen, the one and the only Jai Ho! Hello! Nakakatawa yung pamoso, kiniingitan. Akala mo naman talaga. Totoo naman. Hello, Jai Ho. Welcome to my vlog. Yes. At thank you dahil pinagbigyan mo ako na makausap mo. Mas thank you sa'yo. Ay, ano ka ba? Ever since naman talagang pinanonood na kita. Ha? Hindi, gusto ko muna mag-sorry. Sobrang late na nitong interview natin dito sa vlog mo. Gusto kong sabihin, lagi ako nanonood ng mga interviews mo. And kanina nga off-air, sabi ko, diba, ang husay mo na mag-interview, nakakatuwa. Kasi syempre parehas tayo nung ginagawa ng mga contents. Ganyan, sabi ko, ang sarap manood ng mga interviews ng ibang tao. Kasi syempre natututo rin ako sa inyo pag nakakapanood ako. And at the same time, kaya siya na-delay ng bonggang-bongga. May mga times talaga na hindi mo pwedeng i-clash at pagsabayin for conversational purposes. May mga issues na tinatalakay kayo sa show nila Nanay Christy. Yes. Tapos meron din ako mga issues na mga natatalakay dun sa mga programs ko din and everything. So trending kayo, trending din ako. Parang natatakot lang ako that time na pagka kunyari nag-interview tayo, baka mamaya kung anong sabihin ng mga tao na ayan, nagkampihan pa sila, ay mga ganun-ganun. Aside from that kwento, naisip ko din, sabi ko, lahat naman in God's perfect timing. Correct. Sabi ko, gusto ko simulan yung 2025 this year na makapanayam naman ako ng isang Romel Chika. At ito na nga mga kachika, dahil 2025 na, kasi gusto ko mga fresh ang mapapanood nyo sa akin vlog. Lagi po natin siya napapanood pero hindi po natin kilala kung sino ba talaga si Jai Ho. Jai Ho, anong LJ Nepomuceno? And then, Lord Jaire Nepomuceno Ceruelo. Napakahaba, pang beauty queen. Yes. Oo. Taga saan ang Nepomuceno? Ang Nepomuceno ay from Iloilo. Tapos yung Ceruelo from Rojas City. So yung nanay ko sa Iloilo talaga. Tapos yung tatay ko Rojas City sa Capiz. Nag-aswal. Ilan kayo sa family? Sa magkakapatid, ako ang panganay. Tatlo kaming magkakapatid. Tatlo. Tapos yung pangalawa is nagkatrabaho din siya ngayon. Graduate naman siya ng San Beda, lalaki. Tapos Yung manin? Oh yes, shala, Diba? diba? Hindi, ginapang. Ginapang talaga. Tapos yung kapatid ko, graduate naman siya ng tourism from Lyceum. After yung graduate, nagtrabaho siya sa Japan for 5 years. Nag-pandemic. Tapos winerte nung medyo okay na. Pinauwi na namin dito. Kasi syempre parang namimiss niya yung mama at papa ko, yung kami sa bahay, ganyan. Okay naman ngayon, nasa Philippine Airlines siya nagtatrabaho, ganyan. Ang syala, no? Wala nang kwento ito. Napakasyala. Hindi. Tapos ako naman, graduate din ako ng Lyceum of the Philippines University.
study mass communication, specializing in broadcast communication. Ayan. Kaya... Yun, ganun. Yun yung graduate ko. Tapos lahat naman kami, sobrang nagkapasalamat. Kasi hindi kami galing saan. Siya lang pamumuhay. Ibig mo sabihin, nung mga bata pa kayo, anong klaseng pamumuhay ang meron? Sakto, sapat siya. Hindi kulang. May mga nagkukulang din. Alam mo yung normal na kwento ng very Pinoy na sakto lang yung nangungutang din yung mama at papa ko. Hindi naman kami yung payak na payak talaga na kung ano yung bet namin, makukuha namin, ganun. May trabaho yung papa ko sa Pagcor. Si mama ko sa Heritage Hotel dati nagkatrabaho. Pero alam mo yun, yung maayos lang, may sinasweldo sila, nakakabayad naman ng kuryente. Tapos ang tagal naming nangupahan. Saan? From Manila kasi St. Mary's ako dati. Diyan sa may Libertad. Tapos nung time na yun, may service naman ako, yung mga ganun yung mga eksena. Maganda pala ang childhood mo. Kaya nga hindi ko kumbaga nung time na in-interview ako sa MMK, wala talaga ako yung kwento na talagang nagdildil lang. As in, wala, nothing against po. Pero hindi ko masasabing mayaman kami. Kasi lately lang talaga nung high school ako nung nakabili ng second hand na sasakyan. As in, parang yung sasakyan pasiraan na, gano'n. Tapos binili lang namin kasi kami na lang yung sumalo, yung mga ganong eksena. Nakita niyo yung kwento ni Jayo. Makikita naman natin maganda ang kabataan mo. Kaya nakita mo lumaki kang maganda. Ay! Aircon! Sorry, hindi gano'n. Kasi talagang ang sinasabi ng nanay at tatay ko dati, ginagawa namin lahat ng to para magkaroon kayo ng maayos na education. Kasi hindi man tayo yung talagang yaman-yaman, pero at least alam namin, may pagmamalaki namin na napag-graduate namin kayo. Yun naman ang pinakamahalaga. Nung bata ka, or high school ba, ano yun, nahilig ka sa mga artista? Super fan ako. Kailan nag-start ang pagiging panay mo? Bata pa lang. Parang sobrang fascinated ako pagkat sinasama ko ng mama ko sa Harrison Plaza. Ay. Ang mga napanood ko, natatandaan ko doon yung Ang Pulubi at Ang Prinsesa, si Angelica Panganiban yan, at saka si Camille Prats ang bida dyan. Yung, alam mo, Nika, kahit wala akong pinag-aralan, marunong din naman akong mahiya. Ganon. Alam mo eh. Angelica, sobra. Angelica Jones. Hindi, ganun. Parang pag nakita ko sa screen o kaya sa TV, na-excite ako na, paano kayang pakiramdam nang nasa television ka? Hindi ko pa iniisip yung anong feeling ng may fans. Yung ano kaya feeling ng pinagkakagawa. Ang iniisip ko lang no, anong pakiramdam nung umaarte ka na nakikita ka dun sa television? Hindi pa naman uso nun yung statement na pag-artista maraming pera. Di ba hindi naman? Doon lang ako fascinated na paano kaya ginagawa to? Kasi for me, pag nanonood ako, napaka makatotohanan. Ramdam na ramdam. Ramdam na ramdam ko parang, ang galing. Yung mga Calvento files ni Claudine. Ay, gusto ko yan. Yes. Parang excited. Pag nanonood ako, parang, totoo ba to? Nilalagay mo yung sarili mo sa eksena. Oo, ginagaya-gaya ko yan sa balor. Tapos syempre, dahil hindi tanggap ng tatay ko na Becky ako. Ay, ito yung struggle mo. Oo. Hindi ko nga masabi yung struggle kasi alam ko nga na mag-artista ako. Parang feeling ko po niya pag pinapagalitan ako, pag pinapalo ako, feeling ko nasa teleserye ako na nasa acting lang ako na pag lumuluwa na, ay, wala. Baliw ka. Ganon. Pero matindi naman din yung struggle, Kuya Romel. Ay talaga? Siyempre nung una, hindi ka naman agad-agad na bading ako. Matagal. Kailan ka nag-out sa family mo? Sa mother, okay yun eh. Kasi kahit hindi mo sabihin, ramdam ka na. Alam talaga. Yung tatay, mga ilang taon ka niya. Wala kasing formal na nag-out, na nagdramahan na. Oo, walang ganon. Bakla ako, walang ganon. Ang kwento niyan, mahaba-haba, okay lang ba? Okay lang. O sige. Ay, hindi ganyan. Becky na ako, elementary pa lang. Nararamdam mo. Alam nila yan, tsaka alam ng nanay at ate. Tapos yung mga kalaro ko, circle of friends ko, puro babae talaga. Kita naman na sa pagkilos ko, sa pagsayaw ko. Alam mo yun, nakita mo na ay lalaki siyang star isang fairy, gano'n. Fairy siya, star dancer, ganyan. Nung bata ako, parang takot ako lagi pag kunyari merong nanay, tatay na kailangan din sa school. Kasi parang feeling ko, mahuhuli ako hanggang makagraduate ako. Tapos parang may mga moments nun na kahit na-achiever ako sa school, lagi akong... Ay, achiever? Yes. Lagi akong nasa top, lagi akong nasa extracurricular. So, hindi ka naging bottom? Top ako talaga. Hindi. Ngayon, parang yung pakiramdam ko, pag pumunta doon, imbis na ma-proud, baka bugbugin ako or baka magalit kasi, ay, bakla pala siya sa school. Nabugbog ka ba ng papa mo? Oo naman. Dahil sa pagiging Becky ko kasi ayaw niya nung tili-tili. Even sa place, nung nag-college ako, parang never ko silang napapanood kahit isang beses. Hindi talaga. Kasi, imbis na matuwa sila, baka mamaya madismaya lang. Then, nung time na dumating na talagang nagkakaisip na ako, bakit yung iba nakikita ko, tanggap naman kasi wala namang ginagawa masama. Pinush ko yung sarili ko na makatapos. Laging maganda yung ipinapakita ko sa tatay ko. Kasi, na-realize ko, kaya niya ginagawa sa akin yun kasi pinoprotektahan niya pala ako. Kasi di ba mga oldies na mga magulang? Yes, na, ito.
hindi ka pwede maging bakla kasi pagkatawanan ka ng tao sa kalsada, aasarin ka nila. Siyempre sila ang unang masasaktan. At saka kasi nung bata pa tayo, akala natin, pag pinagagalitan tayo, galit lang sila, na hindi natin alam para sa atin. Yun, tapos na-realize ko yun. So, dumating yung point na syempre nagra-radyo na ako. Paano ka muna napasok sa radyo? Nag-audition ako dyan. Asang station yan? Nung bata kasi ako, sinasama na ako ni Tita Swarding. Nag-aaral pa lang ako. Ay, si Tita Swarding. Oo, unang-unang baking umalingaw sa AM. Oo. Yung, hola, chika! Ganon. Kilala naman ako ni Tita Swarding kasi nagsusulat siya dati sa Pinoy Parazzi, yung dyaryo. Nung nag-OJT ako, hanggang pag-graduate ko, kinuha ko ng Ideal Minds, ng flipish.com. Dahil mascom ako, ayoko nung feeling na PA ako, nothing against, wala rin ano. Parang, syempre alam mo yun, mataas yung tingin mo. Tinapos mo eh. Mataas kang mag-ambisyon. Pero sa totoong buhay, ganun talaga. Magsisimula ka talaga Doon sa talaga, oo. So, ang eksena nun, nung nagaganon ako, hindi. Gagawa ko ng sarili kong show. Ganon. Oo. Tapos hindi pa uso ang digital, ang online. Yun na yung ginagawa. Nag-live na kami sa YouTube dati. Tapos parang sabi, gagawa ko ng sarili kong show. So, ako nag-conceptualize, ako nakipag-tie up. So, sabi ko, para mas maging credible, itong show na to, ito-tie up ko sa mga tabloid. So, ang natap namin nun, that time, nung OJT, tapos pagka-graduate, konti na lang naman, yung Pinoy Parazzi. So, sabi ko, dahil Pinoy Parazzi na yung brand natin, dapat isa or dalawa dun sa mga writers nila, makuha natin as host. Doon ko natap si Tita Swarding as nakuha ko siya doon. Grabe, ang galing. Alam mo, pinagpaplanuhan mo pala lahat ng mga kinis mo. Kaya, tingnan mo naman. Yun. Tapos nung nakuha ko na siya doon, syempre nakakasama, nakakatrabaho ko siya, na natutuwa siya na one-man team. Yung kahit na nasa production ka, one-man, ako nagsiset up ng set design, ako nagplano lahat ng upuan, lahat, script, camera, angle, etc. Pero yung gamit nandun na yun sa kumpanya, diba? Ako nagsusulat, kasi ngayon naman yung tinapos ko. Tapos parang sabi niya, alam mo, pwede ka, ginagano niya ako, mag-on cam ka na, ganyan. Syempre kahit naman bida-bida na ako sa teatro mula bata, sabi ko, naku, parang hindi po ata pa. Kasi ang thinking ko nun, ang trabaho ko ito sa likod, hindi naman ako yung pang-on cam talaga. Sabi niya, sumama ka sa akin sa radyo, may Sunday program ako sa DZRH before. So, ito na yan. Hindi pa, parang tinahi lahat ni Lord yung mga pinagawa sa akin before. Tapos napunta ka dito sa kung ano yung mga pinagpuhunanan mo dati. Walang bayad yun, te. O gano'n naman kasi. Oo, pupunta ka lang doon. From Cavite pa kami, di ba? Babiyaya ko FX or bus. So, punta akong DZRH sa may Ross Boulevard line, di ba? Tapos pagdating doon, parang ano lang ako, kabanter lang. Siya yung lead, tapos ako lang yung, eto na, totoo yan. Ako, yung Support, sundot-sundot. Yes. Tapos di ba nawala si Tita Swarding, tapos syempre ang ending, umon-cam na ako doon sa live na yon dati. Noong time na yun, dahil nga fan ako ng mga artista, sobrang in-effort ko talaga. Bibili ko ng Star Magic catalog. Andun sa dulo yung mga number ng handlers, number ng road managers. So pinagkukonta ko yun na baka pwede pong mag-guest si ganito, si ganyan yung mga nakalagay ko sila yung mga alaga nila, di ba? Ang lakas ng loob ko kasi that time, ba't naman kami pupuntahan? Online kami. Wala namang may bilib dati sa online. Though meron ako mga napapunta, yung mga nagpi-PBB dati, nakapag-guest doon yung mga iba-iba. So natutuwa yung boss ko. Dumating na sa point na nai-invite na rin ako sa mga press-con. Ang bilis, ano? Ang bilis. Na-invite na ako sa press-con, sa mga events, sa mga concerts, para mag-interview. Tapos na-interview ko doon si Miss Annabel Regalado. Siya yung managing director ng Star Records. Tapos may event nun yung PARI, yung Awit Awards. Doon ko lang natutunan na kung sino syempre yung mainit sa balita, yun yung i-interviewin. Di ba ganun naman sa totoong buhay? Ako, ang thinking ko nun, sa script ko, para dun sa show namin na Pinoy Parazzi, kailangan ma-interview ko si Annabel Regalado. Kasi nga, siya yung president ng PARI, yung Philippine Association for Recording Artists. Inantay ko siya hanggang matapos yung event. Tapos 2:00 na yung madaling araw sa backstage, super wait ako. Ako na lang naiwan. Parang sabi niya, bakit mo ka inantay? Why did you waited for me this long? No, kasi di ba you're the president of PARI, so I want to have a closing statement or even opening statement for my segment. Kailangan ko makuha na yan, ganyan-ganyan. Tapos sabi niya, I like you. Sabi niya gano'n. Ano pa rin pagka-I like you? I like you. So, syempre, ting, ting, ting. May gumagano. Sabi niya, I'm looking for a team for my new show. Sabi niya sa ABS-CBN, are you familiar with Music Up Late Live, yung kanayeng sa madaling araw dati? Sabi ko, opo, familiar po ako. Sige, here's my number, yung calling card binigay. Siya, pag uwi ko, parang tinititigan ko na yun. Parang sa mga teleserye talaga na, eto na. Siya yung humihinto yung mundo mo, tapos close up, di ba? Pagdating nung kinabukasan, tinawagan. Nag-meeting kami sa Ortigas. Tapos yun na, tuloy-tuloy na. Nag-resign ako, nag-render ako ng 15 or 30 days dun sa Ideal Minds. Tapos kinuha niya na ako sa ABS-CBN as a production assistant. Tapos feeling ko, kung para sa'yo talaga. Kasi si Ma'am Charo nanonood ng show namin. Sabi niya, gusto ko dapat merong voice over yan na panggising sa madaling araw. Anong voice over ito? Yung parang, eto na, maganda madaling araw.
oras na para sa tugtugan dito lang sa Music Outlet Live, MU Live. Ganon. Ganito ng voice mo. Hindi pa ganito. Haggard na yan, di ba? Gas na to kasi syempre mula pagkaban. Oo. Tapos syempre nung time na yun, parang nasa meeting lang kayo, apat-apat lang yun. Syempre ko taga-take down notes ka lang kasi PA ka na. Kami, kailangan ng voice over kami. Hindi ko na naisip na ako yun. Na parang, tapos syempre, wala tayong budget, ganyan. Wala namang bayad to, ganyan. Sino kaya may kaya? Tapos lahat sila parang, Ay, gumano ka? ayan, kaya niya yan. Para sa'yo talaga yun. Kasi pala, alam na nilang yung background na nag-tita swarding Oo. ako, DJ. Paano ka pala napasok doon sa ano? MOR. O MOR. Kasi doon nagsimula talaga at umingay ang pangalan mo. Yes. Sobrang malaki ang pasalamat ko sa MOR 101.9. Di ba nung time na nag-update ako, mahaba pa yung kwento, nag-Sige TV pa ako, yung first ever online reality search na ABS. Parang hindi naman ako tumigil talaga yung host sa TV5 nung nag-reshuffle sila dati. Nagka-Rendere Wars ako with Marvin. Tuloy-tuloy naman yung trabaho. Pero wala pa talaga. Yung nagmarka ka talaga na wala pa. Tapos masaya yung kwento niyan. Kasi si DJ Chacha Lacey yung graduate din. Yeah. So ang nangyari, nag-audition ako noon sa Bubble Gang. Para sa akin siguro, si Kuya Diego pa yung nagpapa-audition. Diba? Shala, tinatawan-tawanan lang to sa Bubble Gang. Pero may... Boss pala to. Oh, yes. May say pala to. Iba Ganon. yun. Pag alis namin dun sa audition, alam kong hindi ako nag-get kasi hindi ko nabigay yung best ko. Hindi ako nakapagpatawa. Yun yung kailangan mong gawin, magpatawa. Tapos sabi ko, hirap. Pero syempre wala akong inuurungan. Basta audition, laban ako. Pagsakay namin ng taxi, parang teleserye na naman. Ayan, seri na naman talaga. Oo, nasa tabi ako ng driver. Tapos parang naka 101.9 siya, ganyan. Tapos parang syempre sad-sad kasi di ako natanggap. Yung radyo tumutunog. Tapos sabi, ikaw na. Ikaw. Oo, ikaw. Ang bagong hinahanap namin para maging radio superstar. Tapos ako. Ganun ka talaga? Sumasagot ako. Ako, bakit? Pero syempre hindi yung OA, parang sa ako. Hindi naman maganda yung boses ko, ganun. Kasi wala kang mabilib sa sarili mo. You are the best critic and pinakamatinding critic ng sarili mo, di ba? At saka hanggat wala ka pang sariling stasyon, wala ka pang sariling program. Wala. Tapos sabi ko, ako hindi naman maganda boses ko. Hindi na namin kailangan, sumasagot eh. Hindi na kailangan ng magandang boses, kailangan namin ng personalidad mo. So, tumayo ka na. Hindi na ako talaga. Tapos pagkatapos noon, syempre kilala ko naman si DJ Chacha. Tsaka di ba nag-ABS na ako. Nag-guest na ako ng Berit sa mga DZMM dati. Kaya may audition daw. Oo bakla, sinabi na namin, kasama ka sa Keme-Kem. So nung pinapunta na kami, mahigit 800 or 1,000 na nag-audition. 8 lang kaming nakuha. Grabe. Yun na yung simula nung Bugugs kasi from Tambayan 101.9, yun na yung time na gagawin na rin nila yung regional na MOR, My Only Radio. So ni-revamp, kumbaga binago yung buong branding ng estasyon. Kami yung pioneer no, nung MOR. Ako gulo. Oo, yun na yun, doon na nagsimula yun. Ano pakiramdam ng unang kang yung pilot mo? Alam mo yun, on board, ika nga, di ba? Nanginginig talaga ako. Kasi fan ako ng radyo. Kumbaga yun nga sinasabi ko, hindi porke nakakapagsalita ka, pwede kang maging DJ. Yes. Kasi marami yung akala nila, siguro dahil sa nakita nila na naging mga successful, wala naman problema doon. Pero ang sinasabi ko na hindi porke nakakapagsalita at naging ganun yung pathing ng mga nakikita natin, ganun din yung maaaring maging pathing mo. We all have different stories, diba? Bata pala ako from college, nag-headset na ako from Cavite, papunta ng Loton. Idol ko si Nicole Yala at si Chris Chuper, yung Tambalang, Balasubas at Balahura. As in like today, sila rin yung pinapakinggan ko pag nagdadrive ako kasi ganun ako nakikinig ako sa mga ibang DJ, nanonood ako sa ibang host. Kasi nag-aaral pa rin ako hanggang ngayon. Hindi pwedeng tumigil ka na, magaling na ako, kaya ko na yun. Hindi pwedeng ganun. Kailangan patuloy yung learning mo. Hindi pa uso ang manifest nun eh. Yung dating pinapangarap ko na gusto ko mangyari, di ba hindi na ako yung talagang pala-audition like nung bata ako. Kusa na siyang dumadating. Tapos unang minessage ko si Ate Nicole tsaka si Kuya Chris kasi na-interview ko na yan sila dahil nga Masscom graduate ka, di ba? I-interview ka ng mga radio practitioner. Kasama yan. Sabi ko, Ate, Kuya, magsisimula na po ako sa MOR. Nag-audition din kasi ako sa Love dati, ganyan, sa ibang estasyon, sa IFM, kung saan-saan. Hindi ako kinuha. Tapos, nag-audition ako sa kanila, hindi ako ginit. Sa Ate, nakuha po ako sa MOR. Habang buhay ko pong dadalhin na kayo po yung inspirasyon ko sa pag-radyo at hindi ko po kayo makakalimutan. Hanggang sa nagtrabaho na kami together, gano'n. Basta nanginginig, kinakabahan. Pero, parang heaven, yung feeling na, totoo ba to? Pero syempre, parang pagdating doon, iba pala. Kasi hindi mo naman nakikita yung nakikinig sa'yo kasi nga radyo, diba? Walang immediate reaction na matatanggap. Akala ng tao magsasalita ka lang, DJ ka na, okay na yun. Hindi, dapat nasa puso mo yun. Tsaka dapat may tinatawag na taong radyo, may gano'n. Oo, totoo. Kaya yung pinag-usapan natin, di ba? Pare-pareho tayo ng ginagawa, pero meron tayong makanya-kanyang saan tayo mas na-appreciate ng iba. Eh, ikaw talaga yung radyo mo, talagang doon ka tumawid. Tinawid mo na ramdaman
naman ng mga taong nakikinig sa'yo, yung presensya mo. Ilang taong ka tumagal sa MOR? Mag-15 years, 16. Tagal. Ano ang sinabi ng papa mo nung nakita ka niya na sa radyo? At kasi di ba dati wala pang live yun, di ba? Hindi, pero mabilis Parang in a span of 6 months, pinag-TV ako ng ABS-CBN. Pinag-teleserye ako, Gandang Pangako Sa'yo. Sunod-sunod yun, A Love to Last, Ipaglaban Mo, MMK, guesting sa UKG. Parang inikot nila ako talaga sa lahat. Pinapakilala ka kasi nila. PFC, nag-abroad ako sa airport na ako nagliligo sa lounge. Ganun yung level ng tuloy-tuloy yun. Dumating na time na wala nang usap-usap with the tatay. Parang nakita niya na ganun yung itsura ko sa television, ganun yung atake ko talaga sa tunay na buhay. Doon niya ako sinasabi na proud ako sa'yo, sa mga katrabaho niya. Sinasabi niya sa mga ka-office mate niya na anak ko yan si Jaiho, ganyan. Sobrang proud ako dyan. So, parang doon ko na-feel na hindi nagalit kahit naka-makeup ako. Support na siya hanggang ngayon, ganun. Alam ko namang kahit papaano yung galit na yun dati, yung paghihigpit niya sa akin, he is just protecting me doon sa mga masamang tao because the world is so cruel. At least yung napawi. Tapos lahat na ng mga concerts na in-hostan ko, kahit premiere na, nandun na sila. Pagkatapos, di ba, bababa ka, lagi ako naiyak kasi hindi ko na-experience yun dati. Ramdam na ramdam naman kita, friend. Nakakatuwa. Ang layo-layo ng narating mo. At lalong nung mapapakinggan kita, napaparod ka, sabi ko, ito talaga walang halong eme. Iba itong Jaiho. Naikot niya na ang programa ng ABS-CBN. Talagang para sa'yo yan. Pinaghirapan mo yan. At ito pa, nabubisit ako. Totoo, nainis ako nung nawala ang ABS-CBN at nung nagpapaalam ka sa radyo na ang daming bashing. Umiiyak ka kasi nung nagpapaalam ka na syempre hindi naman natin saklaw lahat ng mga opinion nila pero ang dami kasi yun malala, di ba? Umiiyak ka na nga dahil nalulungkot, mas naiiyak ka pa dahil yung bashing na sobrang na OA ka daw. Di ba? Natanggap mo yan, yung nabasa mo yun, ang OA naman ni Jayo. Noong time na yun, parang na-feel ko lang na totoo ba, ni minsan hindi ba namin kayo napasmile? Na totoo ba, ni minsan hindi kami yung kinapitan nyo nung may mga times na problema kayo? Na hindi kami nakapagbigay ng any inspiration based sa naging journey namin. Sa mga nangangarap din, na parang wala kaming naging ambag sa life ninyo. Noong time na yun, ha? Wala kang karapatan lumaban that time kasi galit na galit sila dati noon sa ABS-CBN. Yes. Sa mga empleyado na parang, hala, anong ginawa ba namin? Nagkatrabaho lang naman kami, di ba? Pero ngayon, 5 years na rin yung nakakalipas, nakita ko na there is always a rainbow every after rain. Kasi parang nung nabasa ko yung mga comments na you're part of our childhood. Diba? Kayo yung pinapakinggan namin nila DJ Chachag, na ano yung puso ko na ganun lang siguro talaga. May mga tao na susunod lang sa kung ano yung nakita at nabasa nila without them thinking yung kung ano yung mararamdaman ng mga tao. Madalas sanay na nga ako na maldita ako maarte ako, feelingera ako. Sanay na ako sa ganung komento. Kasi kilala ko naman yung sarili ko na sa totoong buhay, hindi naman ako ganun. Kasi kaya naman yung patotohanan ng mga taong nakakasama ko talaga. Hindi na ako nakikinig sa ganun. Unless constructive yung sinasabi, ina-apply ko yun sa sarili ko. Hanggat hindi ako tinatap or sinasabi ng mga boss ko na hindi tama yung ginagawa ko. Parang yun doon ako makikinig sa kanila kaysa doon sa sasabihin ng ibang mga tao. Grabe, nung hinulma ka na ng panahon, Jayo. Siguro, oo. May time na nag-UKG ako, diba? Yun yung time parang wala na si Papa OG Diaz sa UKG. Yung naghanap na sila ng bagong face to do the blind item, segments, ganyan. Nung time na yun, syempre, it's a dream for me. Na lahat gagawin ko, go lang ako. Alam, bagets pa ako nun eh. The fact na in-offer siya sa dami ng pangalan, ikaw yung nag-stand out dun. Thank you po talaga po, ganyan. Syempre, yung time na yun, G ako, game, gagawin ko yan. I'll do my best. Eh, diba sa ganun naman, may prompter, may writer, may ganyan. Ikaw, host ka lang, magbabasa ka. Pero aaralin mo din yun, syempre. Kumbaga, parang nung time na yun, ang nanaig sa akin, trabaho lang. So, parang ang eksena, nung ginawa ko yun, ang dami kong bashing na natanggap kasi uso mo yung Twitter. Ano ka panahonan mo kasi dito naglalabasa ng social media? Super bash ako, trending talaga na, ikaw, tangina mo, ganyan. Yung mga pinapakain mo sa pamilya mo, ang manira. Yan bang ano, kaya may deserve nyo yan, na ganyan. Basta ang dami ng masak. Pero tayo, dead mo lang ako noon. Sinabihan ako ng mga barikada ko, yung best friend ko na PTA ko, Elson, masaya ka ba dun sa ginagawa mo? So grabe talaga, no? Grabe talaga ang mga pinagdaanan. Kaya nung nababash ka, na-hurt talaga ako. Sabi ko, hindi nilang kasi kilala yung tao. At saka inilalagay ko yung sarili ko sa pakiramdam mo. Kaya kung naiintindihan ko yun, pinakita mo naman yun. Ngayon, bumabalik na naman ang radyo mo. Yes.
Yes. Ano nga yung radyo mo? Sa 92.3? Yes, bumalik ako. Una, sa Radyo 630, sa Ayun. DWPM Teleradyo Serbisyo. Meron akong every Sunday na 12:15 to 1:30 p.m. sa Bongga Kajay. Tapos sa Wire Management, yung dating Sunday ko lang doon sa kanila, nilagay na ako sa prime time. Ng 9 p.m. to 10 p.m. with Papa Awel Pass, yung Showbiz Sidelines. And then after ilang months siguro, yun nga, parang if you're really meant for this to happen, mangyayari talaga. Bumalik ako sa FM, sa 92.3, your favorite music radio, na prime time din, 3 p.m. to 6 p.m., Lunes hanggang Biyernes. So, Monday to Friday, 3 to 6 ako sa FM, tapos konting pahinga, dinner, 9 to 10 sa AM naman. Tapos pag Sunday, 12:15 yun. Pag Sabado, I am teaching as a professor ako sa LPU Manila, sa mga third year students naman, sa Multimedia Arts, sa Mascom, yun. Pero yung pagtuturo, parang way of giving back to my alma mater. Sila rin yung malaking bagay na nag-hone sa akin kung nasaan ako ngayon. So parang para ma-share ko yung knowledge, it's priceless sa mga bata. So yun, masaya na Monday to Sunday ako nagtatrabaho. Nakita nyo, yan po si Jayo. Nakakala lang natin, super saya. Masaya si Jayo kasi nasa yun na ang lihet. Masasabi mo, in terms of career, ganun pala yun, masasabi mo kay Lord na may mga bagay na dating dinadasal mo, hindi mo na lang namamalayan, nasa harapan mo na at ginagawa mo na pala siya. Kung ang prayers ko noon ay sana po ganito, sana po Lord, please bigay mo sa akin to. Ngayon, laging ang prayer ko na lang, thank you Lord. Kahit na may mga times na wala yung MOR, nung nagsara yung ABS-CBN, na parang hindi ako nag-question, hindi ako nagalit. Nagtanong lang ako ng, tapos na ba yung career ko sa pagiging DJ? Hindi ako natakot dahil graduate naman ako at masipag akong tao. Naniniwala ako na hanggat nagtatrabaho ka, kumikilos ka, at hindi ka lang nakahilata, hindi ka naman mawawalan ng kakainin mo. And speaking of, nandito po kami ngayon sa salon ni Jaiho at meron pa siyang milk tea. Ano mo, sobra. At hindi lang po ito ang branch. Ilan na ang branches mo? Yung salon ko, ito lang. Isa lang yung focus ko talaga. Kasi hindi madali. At ang hirap ng marami kang pupuntahan pero mapapabayaan mo sila. Ito isa lang dito sa may University Tower 2 sa Galicia, tapat ng UST. Tapos yung sa milk tea ko, yan, sa Babatay Milk Tea, yung own branch na meron ako, yung sa akin. Kasi iba franchises na. 4 yung sa akin. Sa may Perpetual, tapat ng UPHR, Perp sa Las Piñas. Tapat ng Lasal Taft, tapat ng UST sa Dapitan. Tapos isa sa SM Manila. Yun yung sa amin. May restaurant na rin kami, yung nag-serve ng mga pad thai, mga food, mango sticky rice, gano'n. Super busy ko. Thank you, Lord. Nakakatuwa. Jayo, may tanong ako sa'yo. Aside sa, di ba, showbiz-oriented show ka, di ba? Tumatanggap ka ng mga PR sa mga artista, tama? Ano yung pinaka nahirapan kang sitwasyon na na-encounter mo sa pagiging reporter, PR? Meron ka bang isang talagang nagimbal ka na talagang makayaan ako na to? Nasangkot ka sa mga ganyan, di ba? Maraming mga issues na madalas na nadadawit yung pangalan ko at sinasabi ng mga tao, nakikisaw-saw ako. Ano ang comment mo dyan? Ang komento ko dun sa chika na yon, hindi ko masabing nakikisaw-saw ako because in the very first place, it's my job as a showbiz correspondent. Example, sa isang issue na may sangkot na 2 tao na artista, na ang issue ito ay pinag-uusapan ng buong mundo. Nag-trending, pumutok ito. Ang title ng programa ko sa teleradyo ay Showbiz Sidelines. Parang wala naman akong kredibilidad kung hindi ko basahin yung nilagay ng mga writers na yun yung dapat kong bigyan ng comment at talakayin. It's just so happen na I am affiliated. Okay. Kilala ko si ganito, kilala ko si ganyan. I have their contacts na nakakausap ko sila. Kumbaga, madalas nga alam ko yung buong eksena talaga eh. Totoo. Control pa na kung ano yung sasabihin ko. Because I am protecting not only myself, but because gusto ko, hindi ako makaburn ng bridge with them. Dahil natutunan ko naman yan eh, na pwede ka naman magpasabog ng exclusive na balita. Pero anong ending? Wala kang kaibigan. So, ang ginagawa ko, eto na, pumutok na, pinag-usapan na. Doon lang ako nagbibigay ng komento na ang nangyayari because of social media, isa-splice yung video. Putulin yung video. Ngayon, hindi na siya buong napanood. Pag napanood mo, ang galit ng tao sa akin. Na bakit ka nagsasalita ng ganyan? Bakit mo sinasabing ganito, ganyan. Na parang nung sinasabi mo naman yun, very careful ka na nga eh. Correct. At saka maganda pa, yung mga point of views mo, naki-experience mo at nakasama mo kasi itong mga artista. Oo. At saka hindi naman ako magsasalita ng basta lang masabi lang for the sake of the program na kinabibilangan ko. I am handled by Star Magic. May co-manager ako na si Tatay Freddy. So syempre, di ba, nasa iisang mundo lang kami. Ayoko naman na pag nakita kami sa ball, Christmas special, ganito, ganyan. Wala akong mukhang maiharap. Kaya kung mapansin naman nila talaga, kahit saan naman ako dalhin, kakilala at kaibigan ko yung artista kasi bumubuti
QC na naman ako eh. Kunyari, ito ang topic. Tatawagan ko naman yan before umere. O kaya ite-text ko. Pag wala ko nakuwang sagot, sasabihin ko sa ere na wala po tayong nakuwang sagot, pero base sa pagkakaalam ko, ganito, ganyan. Pero bukas po ang programa. Tapos pagka na-splice na yung video, parang ang dating, nakikisaw-saw ka. Paano kang makikisaw-saw? Showbiz silence yung programa ko. Ano ba dapat ang ikwento ko? Showbiz. Alam nga naman magkwento ko ng buhay nang wala naman kayong magiging interest. Showbiz silence yung programa ko. That's why, merong pagkakaiba sa FM ko. Dahil yung FM ko, bukod sa may mga nagigest na artista, yung tinatalakay ko doon, yung very random na ganap ng isang tao na nakakaaliw, na nakakatawa, pang FM. Sa AM ko naman, showbiz sidelines. So about showbiz, pagka narinig mo yung plug, mga maiinit na showbiz chika, pag-uusapan, yung mga ganong chika. Paano naging mainit ang pag-uusapan kung safe lang ako lagi at wala akong alam? Paano ako naging credible? Paano ako pagkakatiwalaan ng management kung wala akong connection with everybody, diba? Kaya ngayon ang edge mo kasi kaibigan mo at nakakasama mo na hindi lang basta nasabi sa'yo. Ikaw mismo nakakasama niya talaga ang mga artista. Eto pa, gusto kong sagutin mo to ng diretso. Bakit nawala ka sa Marites University? Maraming naglabas ang chismis na sa pawera ka daw. Hindi ka papakabog, maingay ka. Ano ang totoo? Okay. Nag-resign ako sa Marites University ng maayos. Nagpaalam ako kay Yorme, kay Isko. Nagpaalam ako sa anak niya na nag-handle ng Scott Media, si Sir Patrick. Nagsabi rin ako kay Ate Rose at kay Tito June. Ang nangyari noon, that time, I have teleserye. Meron akong Lovers Liars na ginagawa sa GMA kung saan yun yung pagbabalik ni Claudine sa teleserye. Nag-taping ako noon. Tapos ang eksena, may mga guesting din ako. I guested for General Luna, si John Arcilla na game show. Nasa Novaliches yung studio, morning. Tapos, wala akong tulog from taping. Ngayon, pagkadating ko dun sa taping, nagme-message na sila na may taping mamayang alas 6 for Marites University. Nagsabi ako, sabi ko, baka po hindi ako umabot, baka po kung pwede, alas 8, kung kaya lang naman po. Kasi maaga pa naman yun Nag-uusap kami. Tapos parang ang dami ng talak dun sa GC namin na parang i-prioritize nyo naman yung ganito, yung Marites University. Kami rin naman may mga ginagawa rin kami trabaho. Hindi ko gusto yung ganong feeling kasi kaya nga po ako nagsasabi ng umaga. At kaya nga po tayo may GC, diba? Ngayon, nung nasaktan ako na parang, am I not prioritizing the show? Nagsasabi po ako sa inyo ahead of time kasi nga ito po yung schedule ko. Kaya ako po sinabing alas 8 kasi po from Novaliches to BGC, baka po mamaya magka-traffic-traffic, nagbigay lang po ako ng allowance. Now, kung hindi naman po kayang magantay ng alas 8, absent na lang po ako. Go on with the taping kung anong oras man po kayo. Tapos, syempre, minsan may mga hindi pagkakasunduan kami nila Kuya Ambet na minsan mararamdaman ko na parang ang dating kailangan may say ako, may say siya yung gano'n. Parang hindi na siya healthy doon sa nangyari. Sabi ko, I'd rather resign and stop sa gano'n na parang hindi ko po kasi kaya makipagplastikan na parang okay lang tayo. Gusto ko po papasok ako sa trabaho ng masaya, ng okay lahat. Kaya si Ate Rose, sabihin ako ni Ate Rose, Jai, please wag mo naman kaming iwan. Baka naman mapahinga, maayos. Sabi ko, Ate, hindi kasi parang ang dating sa akin nung sinabi na I'm not prioritizing, ganito ganyan, ang dami nang sinasabi dun sa GC. Parang ang dating nagpapakadiva ako. Ayoko po nung say na may mga pagpapakadiva na mga eksena. So, better yet, mag-resign na lang po ako, ate. Ayun, nag-resign ako, tapos ayaw din akong paalisin ni Nayorme tsaka nung boss namin si Sir Patrick. Pero, maayos naman kaming lahat. Pero alam ko naman, aware naman siguro sila Kuya Ambet, yung mga kasama ko doon. Na taas naman din ang kamay ko sa kanila. Nirespeto ko sila at support naman ako sa kanila. Hindi nila ako pinagtulungan kasi si Ate Rose okay kami, si Tito Jun okay kami. Si Kuya Ambet, yung parang feeling ko, na-feel ko to that time na parang napagmamataasan ako ng bonggang-bongga. So parang, ay, wag na akong bet mo yung exposure, sa'yo na lang. Nag-usap ba kayo ni Ambet? Nung umalis ka? Wala nang pag-usap? Walang closure? Walang closure. Doon nakikita kami and then I give respect pa din. Hello po kay Ambet. Ganun. Weird lang. Yung hi, hello. Hi, hello lang. Kung may sasabihin ka kay Ambet namin. Wala po. Congratulations. Okay naman po ako. Hindi po ako mapagtanim ng sama ng loob. At hindi ko po yun kinikimkim. Parang sa akin, yun yung time lang na yun talaga. Na alam ko naman, alam din naman ng mga tao sa likod ng Marites kung ano talaga yung totoong kwento. Hindi ako inalis, hindi ako tinanggal, walang ganun. Nag-resign po ako ng maayos. Yun lang naman pinakamahalaga yung kahit umalis ka, okay na ang lahat. Kasi kung mag-i-stay ka nga naman at kung ganda naman ang pakiramdam mo, hindi ka masaya. Tama yun na ikaw na mismo ang pumutol para maging masaya ka na ng diretso. Pero ginawa ko po yun in a very professional way. Kailangan. Hindi ako nagsalita. Ngayon ko nga lang sinabi yung in detailed na kwento Kasi ayoko pong makaburn ng bridge. And ayoko po na mamaya may magalit sa kanya.
Kasi hinahanap ako ng tao sa mga comments. Tapos doon naman sa Pawera, laking radyo po kasi ako. It's a no-no po sa amin ang dead air. Iisa naman yan sa inaaral ko ever since, kahit nung nag-TV talk show host naman din ako. Alam ko naman yan sa sarili ko. Pero nasa process pa rin ako nung syempre, minsan hindi ko naaalis na talaga ang ratatat ng bunganga ko talaga. Lalo na pag Gina G ka, diba? Naisip ko, diba ganun naman mag-chismisan talaga? Wala namang dead air sa chismisan, diba? At saka ang chismisan kasi kahit hindi mo turn, chismis nga yun. Nasasayta ka. Oo, ganon. Though, kung makapanood naman nila, may mga momento na tahimik naman din ako kasi nga, nag-a-adjust naman ako. Sa sinasabi nga, sabi ko nga, diba, nagtitake ako ng mga comments constructively. Sayang naman. Alam mo yun, nakakapanghinayang. Yung makita mo, yung isang palabas, ang saya nyo, tapos may kanya-kanya kayong baon. Di ba nakakatuwa yun eh? Kaya lang ngayon, naputol na, tapos pala meron palang something na putuli na lang kaysa lumaki pa. Mas maganda na yun. Kumbaga, hindi ko napapangalanan, may nag-advise sa akin na kesa magkagulo or away-away pa kayo dahil sa mga hinanakit sa isa't isa, ikaw na lang sa sarili mo, tanggapin mo na lang na ikaw na lang yun. Umalis ka na lang. Ay, nagparaya. Ganon. Parang kaya nga, di ba, mas pinili kong pag tinatanong ako paulit-ulit, laging sinasabi ko, nag-resign po ako, yun na po yun. Tapos na po. Wala na akong kwento. Kasi sabi ko, wag na hahaba. At least kayo, ano, natuldukan na. Di ba? First time na matagal ng ilang buwan nang lumipas. Magto 2 years na rin ata. Pero at least, di ba, nakahanap ka na kung saan ka masaya. Yung mga tao doon, okay ako lahat. Masaya kami lahat doon. Ayaw nila akong paalisin lahat doon. Mabigat din sa akin yun kasi they treated me very, very okay. Pero syempre, lahat naman ng mga magagandang bagay, di ba, may bagong magbubukas for you talaga. May natatapos at may magsisimula. At saka nakikita ko naman talaga, may establish ka na, may negosyo, may career, may pera. Kamusta na ang love life? Okay naman. Ha? Ayaw sumagot. Dahil sa ayaw yung sagot kasi syempre, alam mo, iiwan natin to kay Jaya yung pribadong buhay niya kasi unang-una. Hindi, masaya naman, masaya. Di ba tao ka lang, hindi naman okay na puro career, trabaho ka. Masarap rin yung may nagpapakilig sa'yo. May mga pangarap pa ba si Jaya? Meron pa ba tayong mga pasabog ngayong 2025? Marami. Ito ba yung napapabalik sa pagbabalik? Magbabalik ka na rin? Ng ABS. Ng ABS. Hindi naman ako umalis ng ABS. Ako pa rin naman ang host sa lahat ng mga Beaniverse. Tuloy-tuloy naman ang pagiging kapamilya. Pero syempre, di ba, kung ano man yung mga opportunities na darating, laban pa rin naman tayo doon. Sabi ko nga, di ba, yung puso ko pag binuksan mo, loyal ka pamilya talaga. Nagtuturo ka pa, di ba? Bigyan mo ng mga advice yung mga nangangarap na maging katulad mo. Grabe yun. Kasi syempre, ikaw yung epitome. Wow, epitome. Ano mo lang ng epitome? Basta ikaw yung makikita nila sa'yo na ikaw yung naging estudyante, na nagagamit mo yung pinag-aralan mo kasi ito yung plinano mo na maging ikaw. Ang maibibigay ko lang na advice sa inyo is always be kind and love your parents, nanay, tatay, at yung mga kapatid nyo, mahalin nyo ng bonggang-bongga. At syempre, sa talento, lagi kong sinasabi, sa 100% sa industriya talaga, 30%, 20% na talent mo, okay yun. Basta yung the rest, yung pakikisama mo sa iba. Kasi maglalast ka sa industry, kahit hindi sa showbiz, kahit saan, ano man trabaho mo, kung marunong kang makisama. And hindi mo rin masasabi yung about doon sa pagiging mahina. Kasi lahat naman tayo dumadaan sa bawat humps sa buhay natin, diba? Pero yung humps na yan, yun yung magpapalakas sa atin lalo in the near future or sa darating pang mga hamon para sa'yo. So, tuloy lang lagi ang buhay at kung feeling mo walang-wala na talaga, tatandaan nyo po na ang araw-araw po, may araw po na sumisikat. At hindi po tayo parating nananatili lang sa dilim at sa gabi. Ayan. Sabay-sabay po natin nakilala si Jayo. Ako, hindi ko po siya kilala personal. Ngayon ko lang po siya nakilala na ganun pala kaganda at kagaang ang buhay ni Jayo. Basta natutuwa ako kung anong meron ka ngayon at kung anong ginagawa mo. Alam mo, pag napapanood ko yung vlogs mo, di ba laging sinasabi ng mga stand-up comedians sa ini-interview mo na si Kuya Romel, ikaw yung nag-feed sa akin at sinusuportahan mo kami sa entablado noon para umangat kami. Doon pa lang sa ginagawa mong ganun, sa napakaraming kasamahan natin sa industry, napakalaking tulong nun. And hindi mo kailangan ipagsigawan kung ano yung meron ka. Kasi alam ko namang meron at meron ka talaga. Napakabuti lang ng puso mo sa aming mga nagsisimula. Uy! Ang ganda! Ang ganda! Ang ganda! Thank you very much, Jayo. Maraming salamat and more powers. Deadma ang bash. Deadma ang nega. Deadma ang bash dahil ang buhay ay Chika-chika lang! ganon! Oh, thank you! Deadma ang nega, deadma ang bash. Dito sa Vlogs, buhay ay walang stress. Chika-chika lang.
no?